Ngayong season ng graduation ay bibigyan natin ng malaking surprise ang isa sa pinaka-deserving na estudyante ngayong taon. Siya nga pala si Zilrin, isang mahirap pero masipag na estudyante na may malaking pangarap sa buhay. Isa siyang aspiring boxer na naging tulay ang pagboboxing para makapag-aral. Walang sariling bahay at naglalakad ng malayo makarating lang ng school at kung minsan ay wala ring baon. Hiwalay na rin ng mama at papa niya at ang coach niya lang sa boxing ang nag-iisang tao na kumuha, tumulong at pansamantalang umampon sa kanya. Isang honor student na gagraduate at isa lang din siya sa mga iilang magtatapos ngayong taon at siya rin ang napili nating bigyan ng malaking surprise. Panoorin mo to hanggang dulo dahil sunod-sunod na sorpresa ang mangyayari sa kanya ngayong araw kasama ang guest celebrity boxer na makikilala niya na siguradong ikagugulat niya. Idilat mo mga mata mo. Grabe. Ito na nga ang araw na gagraduate na si Zilrin at ito din ang isa sa mga emotional na sandali sa buhay niya. Habang ang karamihan ay may kasama sa graduation, si Zilrin naman ay kabaliktaran. Wala ni isang magulang ang dumating para samahan at suportahan siya sa araw ng pagtatapos niya. Napakahirap dahil parehas pa namang buhay ang mama at papa niya pero walang nagpakita sa isa sa pinaka-importanteng araw ng buhay niya. Akala niya ay wala nang dadating pero dito na ako pumasok. Ako na mismo ang nagpresentang tatay yung guardian niya para samahan siya sa pag-akyat niya ng stage. Kamusta? Yun. May kasama ka na sa stage. Oo. Okay lang po ba ito sa inyo, sir? Kasi... Okay lang. Masaya ako. Okay ka lang? Yun, so naglalakad na tayo pa konti-konti papunta ng stage. Ito, excited na ako kay Zilrin. So with this, my dear graduates, my congratulations and God bless. Good afternoon. Ilang sandali lang ay tinawag na isa-isa ang mga estudyante para kunin ang diploma nila. Yun, tinatawag na yung mga graduate. Excited na ako. Grabe, ito susunod natin Zilrin at congratulations sa mga lahat ng gagraduate at graduate na. Hanggang sa tinawag na nga ang pangalan ni Zilrin. Zilrin T. Sa wakas at nakuha niya din ang diploma. Zilrin, congrats. May diploma ka na. Congrats. Pagtapos na ibigay ang diploma, ay tinawag naman ang mga honor student at ang good news ay kasama dun sa Zilrin. Dito ko na nga din siya sinamahan papuntang stage. Gusto ko lang magpasalamat kasi hindi ako naka-experience ng ganito. Magsisimula pa lang tayo. Marami pa tayong gagawin sa'yo. Sigurado, ito na yung araw mo. Pasensya lang talaga. Thank you lang talaga kasi wala akong ibang masabi. Hindi, okay lang. Pagkatapos ito, di ko na din alam kung anong mangyayari sa akin. Di ko kasi alam kung anong flow ng buhay ko. Walang problema yan. Pagtapos ng araw na to, baka makapag-decide ka na rin. Pasensya rin sir kasi nabala pa kayo. Hindi, okay lang. Masaya ako. Ayan, malapit na tayo sa stage. Mukhang may honor pa si Zilrin. Grabe, sobrang solid. Sobrang ganda nito. Excited na ako. Kinakabahan ako. Enjoy mo yung araw na to. Once in a lifetime lang ito mangyayari. Kaya nga sir. At dumating na nga ang pinakaaantay na moment ni Zilrin. Sa ilang taon, finally, umakyat na kaming sabay sa stage. Araw Zilrin Ivan, Sweet Honors, and Outstanding Performance in Academic. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you sir. Sinuot ko na nga din sa kanya ang mga medals niya. Grabe, congratulations. Una niya ding niyakap ang coach niya sa boxing na tumulong at nagpatira sa kanya. Sir, thank you sir. Salamat kayo sir. Hey, congratulations! Ano na, may honor ka mo, tingnan mo! Ito sa sports to. Tapos ito naman sa honor mo. Oo. Ito lang yung unang hakbang, grabe. Sobrang proud ng mga nakakilala sa'yo, sobrang proud ng pamilya mo sa'yo. At pagpatuloy mo lang yan. Sige sir. Marami pa tayong gagawin. Pagtapos nga din ay kumanta na ang lahat ng estudyante ng graduation song at hinagis na ang sombrero nila. Di mapaliwanag yung saya ni Zilrin dito. Pagtapos ay agad-agad ko din siyang kinamusta at para ibigay sa kanya ang surprise mamaya sa dulo. Zil, kamusta? Okay lang. Kamusta yung graduation mo? Okay, masaya. Sobrang saya. Yung mga teacher ko na proud sa akin, tsaka may tao na nag-akyat sa akin sa graduation. Kaya masaya ako kasi concerned kaya. Kaya nagpasalamat ako kasi umakyat ka at tsaka gusto mong pakinggan yung story ng buhay ko. Walang ano man. Kamusta? Ang narinig ko kasi wala ka ng mga magulang ngayon kasama? Wala akong kasamang mga magulang ngayon. Matanong ko lang, ilang pala kayong magkakapatid? 6. Yung dalawa, may mga pamilya na. Pagkatapos, yung mama mo asa naman? Nandun sa Cebu kasi may iba na rin siyang kasama. Yung mga kapatid mong dalawa, asa naman sila ngayon? Nandoon sa papa ko. Pero ang papa ko, wag na natin
bilang anak, wala akong galit sa kanila o kahit anong mga masamang saloobin sa kanila kasi para sa akin, thankful ako dahil nandito ako sa mundo, hindi dahil sa kanila. Nakwento niya din na kung minsan ay dinadala niya ang mga kapatid niya sa school habang nagkaklase dahil walang magbabantay dito. So parang ikaw yung sumulo ng responsibilidad ng ganun sa mga kapatid mo? Oo, kasi yun lang gusto ko nga, na matulungan yung kapatid ko. Yun talaga plano ko sa buhay ko. Pag may responsibilidad ako, tapos tinakasan ko to, para akong bata na walang paki sa mundo. Ilang taon ka na ba? 17, sir. 17 ka pa lang, tapos ganyan na yung pag-iisip mo. Meron kang pangarap sa sarili mo mismo, tapos pangarap mo para sa mga kapatid mo. Unahin natin yung mga pangarap mo sa mga kapatid mo. Ano yun? Pangarap ko na makapagtapos ako para matulungan ko sila. Pag nakatapos ako na may trabaho na maayos, doon na time ko tutulungan yung kapatid ko. Paparali mo na sila. Oo, masakit para sa akin na mag-aral yung kapatid ko na ganun lang. Ano din kayang ma-feel ng kapatid ko kung ganito sila palagi. Kaya gusto ko na makapagtapos tsaka matulungan sila para lang na hindi din nila ma-feel yung na-feel ko para pag napagtapos na sila, tsaka ako naman una ang sarili ko. Pagtapos ng usapan ay tinawag ko naman sandali ang teacher niya para magbigay ng advice sa kanya. Sana hindi ka magbago sa ugali mo, sa pakikitungo sa mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo. Kasi kung magbago ka, instead na straight yung daan mo, liliko ka kasi binago mo eh. Yung nasimulan mo, yung anong pangarap mo, tuloy-tuloy mo lang. Mayroon man tayong mga negative side, no? Huwag mong pansinin yan. Itong batang to is na-realize ko, sariling sikap, trabaho sa gabi, aral sa umaga. Nakita ko talaga siya, pabutihin mo pag-aaral mo. Even walang pera, pero nakagawa ka ng project. Minsan siya gagawa ng project ng kaklase niya, babayaran siya para may pera. Ganyan, yan ang nakikita ko. Alam kong kaya mo, walang imposible kung meron kang pangarap. Salamat kasi minsan may problema ako sa sarili ko pero sinasabi ko sa iyo tsaka panahon na may problema ako sa papa ko, sabi ko sa iyo na wag na lang sir. Tsaka pinakinggan mo naman ako, inintindi mo naman ako. Kaya doon nagpasalamat ako tsaka sa mga advice mo ngayon. Thank you talaga sir. Sir, maraming salamat sa time mo. Pagtapos sa advisor niya ay ang coach niya naman sa boxing at ang nagpatira sa kanya ang pinaupo natin. Kinuwento ni coach kung paano napunta sa kanya si Zilrin. Sir, pwede mo bang matulungan tong batang to? Sabi ko, sa paanong paraan? Nung nakita ko yung bata, yung sitwasyon niya, dala-dala niya kasi yung dalawa niya kapatid. Parang kung ano yung isipan niya, medyo tuliro na. Sabi niya, saan ba ako nito sir? Kasi ako na lang naiwan dito mag-isa. Sabi ko, sige, kunin kita. Sabi ko, sige, gagawa natin ng paraan. Ayun, nagawa ng paraan. Naikwento later on na magkahiwalay yung magulang. Parang siya na yung tumayong magulang sa dalawa niyang kapatid. Nakita ko yung interest niya sa boxing. Malaki ang potential, kaya nga magaling na estudyante and at the same time siguro balang araw. May potential siyang maka-impluensya sa mga kapwa niya. Kukita ko rin sa kanya na maging successful balang araw. Pag nauwi kasi to sa bahay, pag end ng class, tumatakbo papunta ng market para maghanap ng pagkakakitaan, magbenta ng mga gulay o ano ba. Para may maipakain siya sa mga kapatid niya, may maibili siya ng bigas. Minsan, nangunguha kami ng kalamansi para ibenta niya sa market. Tapos sasabihin niya, sir, ito na yung benta. Sabi ko, ipambili mo yan ng bigas. So yun yung means of survival namin. Nag-take siya ng exam. Na-discourage na naman. Kasi hindi nakapasa ng exam sa entrance college. Sabi ko, mas malaki yung plano ng Panginoon. Bakit hindi ka nakapasa? Kahit anong unos na dumating, kailangan lang magtiwala sa sarili, lalo na sa taas. Marami siyang gustong gawin sa buhay. Desisyon mo yan, basta panindigan mo kung ano yung desisyon, pag-isipang mabuti. Huwag pang hihinaan ng loob. Kung ano mang makikita mong maganda para sa'yo, ikaw mas nakakaalam. Sinasabi ko palagi, kung sinong nauuhaw, nagugutom, painumin. Kung naging blessing kami sa kanya, sana pagdating ng time, maging blessing din siya sa iba. Sa lahat ng mga estudyante namin na graduate ngayon, sabi namin, saludo kami kasi balang araw, hindi namin malalaman kung anong taas yung mararating nila. Mas mataas pa sa amin. Sa amin, tulak lang para sa kanila. Gabay lang. Gabay at tulak na magpatuloy sila. Para sa lahat, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi binigay si Sir sa akin na dahil dun sa boxing, nakilala ko siya at saka dun sa niluwas niya ako para makagraduate ako. Tsaka higit sa lahat, nagpasalamat ako sa kabutihan na ipinakita niya sa akin, sir. Sir, salamat kayo, sir. Hindi ko graduate kung wala ko na dawat. Dawat mo pasalamat sa iyo, sir. Salamat kayo, sir. Sige. Ayo. Nakausap na natin yung teacher mo, coach mo, tapos meron pa akong surprise. Di ba boxer ka? Kilala mo yung mga world champion natin? Oo na, si Pacquiao kasi sobrang sigat na. Si Donaire, Magsayo, Casimero, Onyok Velasco, Donnie Ahas, noon. Masabi mo bang passion mo yung boxing?
passion talaga, sir. Talaga. Sinabi mo na yung pangarap mo para sa mga kapatid mo. Ano naman yung pangarap mo para sa sarili mo lang, na ikaw lang? Maging katulad ng mga idol ko. Idol na maging isang world champion balang araw at saka maging legend. Meron akong isang ipapakilala sa'yo. Magbibigay ito ng ekstrang tulak sa'yo about sa passion mo, about sa pagbaboxing mo. Ha? Di ko pa man pinapakilala sa kanya, pero sobrang saya na niya. Pwede bang pumikit ka muna? Tatawagin ko lang muna. Pikit ka, ha? Tatawagin natin. Di alam ni Zilrin na ang makikilala niya ay ang isa sa pinaka-legendaring boksingero ng Pilipinas at 4 Division World Champion. Siya nga pala ang guest celebrity natin at isa sa pinakamalaking icon sa boxing. He's a 4-time world champion and the reigning and defending WBO flyweight champion of the world, Donnie Ahas Nietes. Siya lang naman ang longest reigning Filipino champ in Philippine history at 4 Division World Champion na napakabangis sa ring at nagbigay ng di mabilang na karangalan sa Pilipinas. Ayan, ipapakilala ko sa'yo ang 4 Division World Champion. Idilit mo mga mata mo. Dito na nga natin pinakilala ang legendary boxer ng Pinas. Idilit mo mga mata mo. Donnie Ahas Nietes. Kumusta? Okay lang. Congratulations ha. Oo. Grabe. Simula pa lang ay ang laki na ng ngiti niya. 4 Division World Champion, legendary. Ito na, nasa harap mo na yung legendary na idol natin. Hindi ko alam anong gagawin. Talagang gulat na gulat at di siya makapaniwala na nasa harapan niya na ang idol niya. Ay, ako sir kasi sa dami ng kabataan na ako pa na pagbigyan na makita yung isang legend. May kunting surprise yung kaibigan ko sa'yo. Message ko sa kanya kung magpatuloy siya ng like sa boxing, hindi basta-basta yung boxing, mahirap talaga yung boxing, dapat focus ka eh. Pag study mo, pag isabay mo yung study at saka boxing, mahirap talaga yon. Ang advice ko sa'yo, finish mo muna yung study mo bago ka mag-boxing kasi bata pa naman ka. Focus ka muna sa study. After that, mag-focus ka na sa boxing. Gusto niya maging world champion? Ano naman yung parang advice mo pag... Ayun, pag gusto niyo talaga mag-boxing, focus gusto talaga sa training. Importante, training talaga at saka disiplina sa sarili. Salamat kasi simple lang naman akong tao pero nakilala kita kaya nagpasalamat ako kasi nakita kita sa personal. Talaga sir, hindi ko mapigilan ng... Di niya talaga mapigilan ang sarili sa tuwa. So, hindi lang yun. Meron din siyang surprise para sa'yo. Ibibigay ko sa yung surprise. Bigyan kita ng gloves, skipping rope, may mouthpiece ka, hand drop. Hand drop. Uy, kompleto Ricardo na. Uy, grabe. Yan mo. Ayan, T-shirt Donnie Ahas Nietes. 4 Division World Champion. World champion. Bigay ko sa iyo yan. Yan, Oh, ibigay natin sa'yo. Ayun, lahat yan. Sa'yo na lahat yan. Thank you sir. Nagkaroon pa ng konting demo si Zilrin sa boxing niya. Grabe, si idol pa mismo nagsusuot. Oh. Magtayo ka tapos ano kita. Jab street. Jab hook. Upper. Pwede. Pwede. Malayo pang mararating mo basta pag ano ka lang, focus ka lang sa goal mo, sa mga pangarap mo, maabot mo talaga yun. At siyempre, huwag mong kalimutan yung Panginoon. Yun lang talaga yung masasabi ko sa'yo, focus ka lang muna sa pag-aaral. Meanwhile, nag-aaral ka, training ka pa rin, patuloy ka pa rin mag-ensayo. Una-una, pumunta ako sa Cebu, hindi pa talaga ako boxer. Bilang pa ako doon, janitor sa gym. Sa ala. Janitor ako doon dati. Pwede mo ba? Huwag kamay. Pwede, Idol. Salamat sa pagpunta mo dito. Nakita ko talaga yung champion ng buong mundo. Maraming salamat. Wala problema. Sa last part ay dito ko na binigay sa kanya ang huling surprise. Ito, meron akong bibigay para sa'yo, ha? Sana ma-appreciate mo to. Ito, sigurado makakatulong to para sa'yo. Appreciate ko na talaga simula pa ng una yan kasi naghirap pa kayo. Tanggapin mo. Brand new laptop para sa'yo. Wow! Gagi. Brand new laptop para sa'yo. Sir. Grabe. Sir, thank you talaga, sir. Sobrang tulong sa pag-aaral. Thank you, sir. Magagamit mo to sa mga activities, hindi ka nahihiram ng laptop sa iba o hindi ka na magre-renta. Gagi. Sayong-saya, 100%. Hindi ko alam kung ano sabihin, sir. Lumabas na naman yung di matapos-tapos na saya niya dito. Thank you talaga, sir. Yan. Wala akong ibang masabi. Sobrang saya, sir. Sino ba naman? Ako din maging masaya na.
Akin na yung kamay mo. So meron akong ibibigay sa'yo. Itong bibigay ko sa'yo, makakatulong to sa pag-aaral mo rin. So sige, ganyan mo yung kamay mo. Ready ka na? Sige, pikit ka muna. Sige, pwede kang dumilat. 1,000. Grabe, sir. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. 6, 9, 10,000. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Grabe, thank you, sir. Meron pa. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,000 pesos para sa'yo. Thank you, sir. Wow! Thank you, sir. Congratulations, congratulations. Kasi sir, di ko talaga mapigilan tumawa kasi natawa ko sa sarili ko kasi hindi ko akalain na may tao na magbibigay sa akin. Grabe. Thank you talaga, sir. Sabi ko. Saan mo naman to balak gastusin? Sa pagpatuloy ko ng pag-aaral sa mga kapatid ko. Mag-celebrate kayo, ha? Siyempre, kakagraduate mo lang. Talaga, sir. Mag-celebrate kayo, ha? Sobrang saya ko. Saya talaga na mukhang hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko kasi marami akong natanggap. Lalo na yung idol ko pa. Tapos yung maraming salamat talaga. Masabi ko, sir. Sobra na to, sir. 1,000,000 salamat talaga. Congratulations! Yay! Sir Manny Pacquiao, baka naman